Sound check plus, pakinig ba yung aking audio? Yes po. Okay, how about yung ating PowerPoint, kita ba ng lahat? Yes po. Okay, good. Hintayin lang natin yung iba 'no. Okay, so before we start pala ano, konting, mga announcement lang ano. Or rather, kukumustahin ko lang kayo. Ah, how was your midterm exam? Okay lang? So ano, ganito, let me give you a few I think naman you were able to submit yung yung inyong problem set last time. So nakuha ko naman yung problem set ninyo. Checkan ko na lang siya. Then gano'n din sa inyong sa inyong, midterm exam. Gawin pa lang yung checking ko, medyo marami din naman kasi yung inyong mga papel. Tapos ganito, yun na lang din ating, I don't know lang kung hindi ko kasi nache-check dun sa sa kung sino na yung nakapag-ano, but yung treasurer ba nandito? Were you able to, remit na yung sa ating sa ating, payment for the quiz natin? Okay na I think? Hindi ko lang sure. Can, you confirm please? Sir, collected na po pero Collected. hindi ko lang po alam yung GCash niya para Siya sige, oo. Sige ibigay ko na lang, i-chat mo na lang ako para mai-forward ko sa'yo tapos ay pasunod na lang din pakolekta na lang din ako nung ating para sa ating midterm exam. So yung midterm exam natin ₱10 10 pages naman kasi. And don't worry, babalik ko naman yung mga midterm exam ninyo, after natin ma-checkan. Ano, okey lang? ₱10 each. Okay, so everyone, pagkatapos na lang ng ating class ngayon, so mag-ano na lang paki-coordinate na lang with our treasurer para makolekta natin, Tapos ayun, regarding yung midterm exam ninyo, I hope na kahit yung surface level lang na review ay nagawa ninyo. Kasi I think naman na kahit yung basic lang na review yung ginawa ninyo and yung kahit hindi na kayo masyadong nag-review ng maraming like I've suggested, I think naman na masasagutan ninyo yung ating midterm exam. Kasi in one way or another, lahat ng tanong dun sa midterm exam natin na yun, naibigay ko sa inyo. Magugulat na lang kayo, dun pala nanggaling yun. Una, sige, isa-isahin natin yun Yung ating problem number 1, di ba yung may yung pulley assembly na may collar, yun ay galing sa ating problem set. Na-realize po ba natin, na-identify natin na galing sa problem set? Galing sa problem set yun, So kung as I've said, yung problem set ninyo ay you took time in reviewing yung problem set, ay di meron na kayong 25 points. Ang sunod pa nun, yung number 2, yung relative motion analysis naman natin yun, yung dalawang cars. Yun naman ay nasa quiz ninyo. I just don't know kung sa set ninyo mismo yon, pero kung ni-review ninyo yung lahat ng set ng binigay ko na nandun sa keto correction ng quiz number 1, naandun po yun.
Na-realize po ba natin na nandun yun? Na ano, na familiar na yung Lux Fam ba? Doon nanggaling yun, doon nanggaling yun sa quiz number 1. So again, kaya kagaya ng sinabi ko, nung binigay ko sa inyo yung correction ng quiz number 1, so I hope nga sana na inyong na buklat yun. Number 3 naman, ano nga ba yung question number 3? Number 3 naman, yung projectile. Yung wood chipper. Ngayon, dito sa materials natin, pinost ko yun dito. That was March 1. Yung video lecture. Nakalink pa yun sa YouTube. Yun ay video lecture na binigay ko dun yung dalawang examples, example number 1 tsaka number 2 para do sa projectile motion. Yung problem 1, I think, if not hindi ko na discuss sa inyo personally, I think naibigay ko naman sa inyo. Pero yung number 2, yun yung nasa exam ninyo. So kung binuklat ninyo yung material natin na yon, o di isa pa ulit yun na naibigay ko sa inyo mismo. Problem number 3. Meron po bang nakakita doon na it looks familiar doon sa habang nag-e-exam? So yes, very good. Yun yung ating number 3, projectile motion. Tapos yung number 4, galing din sa quiz number 1, yung sprinter. Yung problem under rectilinear kinematics, highlighting yung uniform motion tsaka uniformly accelerated motion. So that's another 25 points. So, okay lang po ba yung naging exam? O na-realize na kung saan mga nanggaling lahat yun ay naituro ko naman din. Lahat na naman yun ay naibigay ko sa inyo in one way or another nga. So, hindi nyo naman masasabi na, ay si sir ay nagbigay ng example, ay kadali, tapos nung nagpa-exam ay kahirap. Lahat naman yun naibigay ko sa inyo. Kung hindi man example, ay nasa inyong quiz. Kung hindi man nasa quiz, nasa problem set. So, hindi na kayo magugulat sa mga ibinigay sa inyo. Kaya sabi ko nga, kahit basic na review lang or surface level na review lang yung ginawa ninyo sa mismong mga materials na binigay natin, masasagot nyo yun, mapo-perfect nyo sana. So, sana ay naging madali naman sa inyo yung ating midterm exam. So, coming from that, o di okay na tayo sa ating topics under yung sa ating midterm. Pero hindi pa natin nga pwedeng kalimutan agad lahat yun. Kasi due to the continuity of concepts nga, madadagdagan lang ng madadagdagan yun. Ito naman yung sunod na nga natin na topic na i-discuss. Nandito na tayo sa kinetics. Po? So, ayun. Let's start with our discussion for today. So parang medyo kakaunti yata, marami yatang absent, maraming hindi naka-attend. I don't know if it's a matter of baka may power interruption or wala naman nagsasabi po sa akin. I don't think na nakaka-receive ako ng any na hindi makaka-attend ng klase, but kung makakahabol, please do so. And how about po yung magre-record ng meet natin ngayon? Okay na po ba? Okay na? Okay, good. So na lang pagkatapos na ma-record yung meet, ipo-post na lang din ulit natin yung material natin para ma-access ng lahat. Okay, so starting our discussion, we have main topic number 3 na tayo or chapter 3 na tayo. We have kinetics of particles. Where yung ating chapter objectives is we have, after studying this chapter, you should be able to do the following. To state Newton's second law of motion and to define mass and weight. Okay? And to analyze the accelerated motion of a particle using the equation of motion with different coordinate systems. Take note of that, Ilalapat na natin yung application ng forces natin with the different coordinate systems natin na napag-usapan last time. So we'll start with the basic lang naman muna. Start lang ulit muna tayo sa rectilinear motion. Then we will go from there. Ilapat lang natin yung ating basic principle of yung sa ating motion, analysis ng motion, utilizing yung ating Newton's second law of motion. And consequently, ating i-discuss na din doon yung Newton's first and third law of motion. Pasadahan na din natin siya. Pero yung basic or underlying principle kasi natin nagagamitin para ma-derive even yung ating principles governing motion, like yung principle of
work and energy, principle of impulse and momentum, impact, ano, yung ating mga coefficient of restitution, kung umabot tayo sa discussion doon, dito lang po magsisimula. So kung i-derive natin yung ating mga equations, kung i-derive natin lahat yun, dito lang din manggagaling doon sa ating pinag-usapan na the summation of forces or the net force is equal to the mass times the acceleration. Okay, continuing our discussion. Newton's second law of motion. Kinetics is a branch of dynamics that deals with the relationship between the change in motion of a body and the forces that causes this motion. That causes this change. The basis for kinetics is Newton's second law of motion, which states that when an unbalanced force acts on a particle, the particle will accelerate in the direction of the force with a magnitude that is proportional to that force. Now, if the mass of the particle is given as variable m, Newton's second law of motion may be written in the mathematical form as F is equal to m times a. So, pasadahan na din natin yung first and third law of motion ni Newton. So, Newton's first law of motion naman states that, ano ba yung sinasabi niya? An object at rest will remain at rest unless otherwise an outside force is applied. Consequently, an object in motion will stay in motion unless an outside force will cease or will dissipate that particular motion. O ngayon, in a perfect setting or in a theoretical setting, let's say we are in a perfect vacuum. Tapos rather yung ating we have a perfectly smooth surface, frictionless surface. Perfectly smooth surface. Ngayon, kapag magpagulong ako ng isang object, assuming na walang iba pang resistances, yun nga, kasi frictionless surface, wala tayong friction, wala tayong ibang resistances like a resistance, yung bola or yung object na pinagulong ko dun sa perfectly smooth surface na yun, it will infinitely roll. Hindi siya titigil. Yun yung sinasabi sa atin ng Newton's first law of motion, na at object, and motion will remain in motion unless otherwise an outside force will be applied. Ngayon, ano yung ibig sabihin natin doon? Yung pinagulong ko na object na yun, na perfect vacuum, it will infinitely roll. Titigil lang siya unless otherwise na siya ay may pipigil sa kanya. Bumangga siya somewhere or merong outside force na ini-apply para patigilin or to dissipate that motion. Yun yung sinasabi natin. And consequently, yun namang ating object at rest will remain at rest unless otherwise an outside force is applied. Which is straightforward enough. Yung isang bagay na nakatigil, nakapirme, hindi yun gagalaw unless otherwise na may gagalaw sa kanya. Yun lang yung ibig sabihin nun. Newton's second law of motion naman, yun nga. Binibigay sa atin yung ating equation, yung kanyang in its mathematical equation form, yung ating force is equal to the mass times the acceleration. Meron pang ibang sinabi sa atin dyan. Binanggit sa atin yung unbalanced force. Diba when an object is at rest? Forces are acting on it. It just so happened na yung forces natin doon ay balanced. It is in perfect equilibrium. Yun nga yung pinag-uusapan natin dati no statics. Or pinag-uusapan nyo dati, static equilibrium. Yung ating applied force together with the opposite and equal but opposite reaction forces, nababalance yung ating structural member. Kaya siya ay in static equilibrium, siya ay at rest. Ngayon, kapag nagkaroon ng unbalance sa forces na yon, let's say nagdagdag ka ng additional na applied force. Ibig sabihin, unbalanced na yung force natin, kung saan yung direction yung unbalanced force na yon, or kung tawagin natin ay resultant force or net force. So yun ay na interchange lang yung mga terms na yon. Kung saan yung direction na yon, doon yung direction ng ating motion. Yun yung sinasabi sa atin dito. Hindi lang basta the summation of forces is equal to the mass times the acceleration. Nandito din yung concept natin na
kung nasan yung ating resultant force or net force, dun yung direction ng ating motion. Let me give you a concrete example dun ha. Let's say meron tayong object of definite size, definite dimension, with mass m o meron siyang mass. Ano? Tapos dito sa object na to, nagkaroon tayo ng series of forces applied sa kanya in different direction. F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5, F sub 6. Ano? So the summation of forces natin or the net force natin, it is equal to the summation of all the forces na ito. Ano? Plus F2, so on and so forth. Ano? Ngayon, yung net force natin na yon, kung saan yung direction ng ating net force after computing, nandun din yung direction ng ating motion, the direction of motion, DOM natin. Ano? Yun yung inyong tatandaan lagi. Ganun naman yung ating pinag-uusapan lagi last time. Ano? Yung ating direction of motion. It just so happened ngayon na nagdagdag na nga lang tayo ng ating force F. Ano po? Okay? Clear tayo doon? O let me give you another example pa. Let's say meron akong block on a horizontal surface. O yan, meron akong block dito. Ano? Sige, pagandahin natin ng konti. Ano? Gawin nating crate. O yan, mukhang crate na yan ha. Let's say meron ako ditong applied force. Applied force F dito sa ating direction papunta sa kanan. O yan. Hinila ko siya papunta sa kanan. Okay? Ngayon, paano natin ngayon ika-quantify yung net force natin dito? Granted na hindi natin in-assume dito na frictionless yung surface natin, tapos hindi negligible yung mass. Ano? O paano natin ngayon i-quantify yung kanyang net force? Titignan natin kung ano yung mga forces acting on this body. Ano? Kaya babalik tayo dun sa concept natin ng ating free body diagram. Ano? So kung ano yung mga natutunan natin dati sa statics, lahat yon i-recall natin kasi kailangan nating ma-practice more on yung kung paano tayo magbuo ng ating free body diagram. Hindi tayo makakabuo ng ating working equation, hindi natin maka-quantify yung ating net force kung hindi tayo masasanay ulit na magawa ng free body diagram. So ano yung forces na acting dito? Dagdagan natin yung assumption natin bukod sa applied force. Let's say dun sa problem, binigyan tayo ng coefficient of friction. Pag binigyan tayo ng coefficient of friction, that means yung ating surface is a rough surface, may friction tayo. Ano ba yung ating definition ng friction? Di ba friction is the force, frictional force nga. Force din po siya. It is the force that resists motion. The force that resists the direction of motion natin, kung saan siya papunta. It's not always na kung saan yung direction ng ating force na in-apply ay laging opposite siya nun. Kasi paano kapag yung ating force na in-apply, let's say on the same block, siya ay projected at an angle with the horizontal, hindi naman siya magiging opposite doon. Hindi ganun yung frictional force natin. It is always parallel to that of the surface. Papunta or opposite the direction of the direction of motion natin. Kaya kung ipapakita natin yung frictional force natin dito, hindi pa parto papunta dito sa kabila. Ayan. Frictional force F. Okay? Clear po tayo doon sa part na yon? Okay lang? Okay lang naman tayo doon. Medyo simple pa dito. Ano pa yung mga forces na present dito sa atin? Ano pa yung may isama natin dito sa ating assumptions dito? Ano pa yung may isama natin? Binigyan tayo din ng, let's say dun sa ating problem, binigyan din tayo ng mass. Binigyan tayo ng mass nitong ating crate na ito. So kung may mass siya, ibig sabihin, we have yung ating weight. Weight is force din po yung ating weight. Kapag yung common misconception, ano yung timbang mo, ano yung weight mo, we state yung ating mass, kasi in kilograms. Yun yung ating mass. In kilograms, in pounds.
Yung pounds natin mamaya pag-uusapan natin yung sa ating system of units kasi may common misconception din tayo doon. May confusion din na nanggagaling doon. Usapan natin mamaya siya. Ayun. Okay? Ngayon, kung meron tayong weight na always directed downwards, tatandaan na yung weight ay always projected downwards kasi yung ating weight, that is the force na yung the force of our gravitational pull. Ano ba yung direction lagi ng ating gravitational pull? Di ba yun ay laging pababa? It's always downwards. So kaya ganito po yung ating projection ng ating weight. It's always downwards. Not always na siya ay perpendicular lagi dun sa dun sa ating working surface. Yung normal force, yes, it's always perpendicular to the surface. Pero yung weight natin, lagi siyang pababa. Magbigay tayo ng example na sa halip na on a horizontal surface, on an inclined plane siya, projected theta degrees with the horizontal. Di yung ating weight, hindi naman magiging pagarne. Hindi naman siya perpendicular sa surface. Siya ay laging directed downwards pa din. Yung ating normal force ang always projected perpendicular to that of the surface. Ito na nga po yung isa pa nating force na ipapakita dito. Itong ating normal force. So ngayon, yan. Granted na wala nang iba pang assumptions tayo dito like additional forces, the forces or work of a spring. Wala na tayong ibang mga resistances, mga resistance. Ito na po yung diagram ng forces natin. Yung ating FBD nga. Ngayon, it's just a matter of kukunin na lang natin yung summation of forces natin. Summation of forces along the x-axis and the summation of forces along the y-axis. Okay? Ngayon, let me ask you this question. Let me ask you this question, ha? Ngayon, kung nag-apply ako ng force papunta dito sa kanan, sa tingin po ninyo, saan po yung magiging direction of motion natin dito sa ating crate na ito? Pasaan po yung magiging gana niya? Kanan po. Papunta sa kanan. Very good. Papunta siya sa kanan. Ngayon, ang net force natin dito, granted na itong force na to, ma-overcome niya yung ating frictional force or yung force natin na to, far outweighs yung ating frictional force. Yung ating direction of motion dito magiging papuntang kanan. Now, let me ask you another question. Kung nagkaroon siya ng motion papuntang kanan, does that mean na magkakaroon siya ng displacement papunta din sa kanan? Let me rephrase the question. Yun, very good. Let me rephrase the question, ha. Kung meron siyang applied force or may net force siya papuntang kanan, following yung ating law, Newton's second law of motion, magkakaroon siya ng motion papuntang kanan, consequently, magkakaroon siya ng displacement papuntang kanan. Gagalaw siya papuntang kanan. Magkakaroon siya ng pag-iba ng kanyang position papunta sa kanan. Ngayon, let me ask you one more question. Kung magdi-displace papunta pa kanan itong ating crate na ito, magkakaroon din ba siya ng displacement vertically? Magkakaroon ba siya ng change in position vertically or magkakaroon ba siya ng elevation? Yes or no? Hindi. Hindi po. Kasi yung ating summation of forces along the y-axis is balanced. Balance yung ating forces natin dito sa ating y-axis. Di ba following yung ating Newton's first law of motion? An object at rest will stay at rest unless otherwise an outside force is applied. Yes, may forces na applied sa kanya, but it balances each other out. Walang unbalanced force or walang net force na nagkaroon tayo dito vertically. Ibig sabihin po, hindi ito madidisplace vertically, hindi siya tataas, hindi siya bababa. Not unless otherwise, yung atin ditong surface ay nakaslope. Okay? Kasi magkakaroon na ng imbalance dun sa forces natin dun. Okay? Clear po tayo dun sa part na yon. Medyo nagkaroon po ba tayo ng linaw dun sa explanation natin with Newton's first law and second law of motion. Yung Newton's third law of motion naman, ang sinasabi niya doon, for an applied force, meron siya kanyang equal but opposite reaction force. Yun naman ay mas
mas applicable naman yun pag dumating na tayo dito sa ating impulse and momentum as well as impact. Kaya hindi na natin muna masyadong pag-uusapan yon. Dito na lang muna tayo sa ating Newton's second law of motion. Kasi yun nga yung ating pinaka general formula na gagamitin. Kung nandun tayo sa rectilinear kinematics, yung general formulas natin is yung formula natin for velocity acceleration. Dito naman, ito yung ating pinaka formula. Dito natin madiderive lahat ng ating mga working equations sa susunod natin ng mga topic pa. Kaya it's important na kung saan nanggaling yung mga variables natin doon, kung ano yung ibig sabihin niya, how you can explain it. Okay. Tapos, ito, sulat natin ulit yung ating equation na yun bago tayo pumunta sa system of units, ha. Di ba meron tayong ang force is equal to the mass times acceleration. Pero ito, it's not just the force. It's the summation of forces. Or, pwede din nating isulat siya as the net force. Tapos sinabi sa Newton's second law of motion na the direction of motion, kung yung ating direction of motion is maipakita natin with our acceleration, yung ating force is in the same direction as that of that acceleration natin na yun. Kaya nga nung tinuro natin dito, kung yung net force natin ay itong ating applied force F na ito, nandun din yung ating magiging direction of motion. Okay? Doon din siya papunta. Ngayon, let's look at this equation right here. Di ba from this equation, may isulat natin na di ba yung ating force or the net force, it is directly proportional to that of the acceleration. Tama po, right? Yung ating force is directly proportional to that of the acceleration. Tama po? Tama naman, right? Tama naman. Ngayon, anong ibig sabihin natin doon? If yung force natin is mas malaki, or let me write it this way, the higher the force na in-apply natin, anong ibig sabihin na yun? The higher the value din ng ating acceleration. Tama? Which makes sense naman. Kung titignan natin, i-explain natin sa madaling terms. Pag mas malakas yung force ng pagtulak mo, mas mabilis yung i-accelerate ng object na tinutulak mo. Tama po ba? It makes sense naman, right? Tama? Ano pa? Ano pa yung pwede nating ma-generalize dito? Ano pa yung conclusions na pwede nating ma-write dito? Let's write yung ating equation in a different sense. Gawin natin siyang mass is equal to the force all over dun sa ating acceleration. Ano yung makikita natin na ngayon dyan? Yung mass naman natin ngayon, inversely proportional na siya dito sa ating acceleration. Yung mass naman yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Tama, right? Ibig sabihin, pagtaas ng mass, pagbaba naman ng acceleration. Ano yung ibig sabihin natin doon? Granted na we apply the same amount of force, kapag mas mabigat yung isang bagay, it makes sense na mas magiging mabagal siya i-accelerate. Tama po ba? Magbigay tayo ng isang konkretong example. Yung paring ating box or yung ating crate na itinutulak. Meron akong dalawang crate. Yung isa, mas mabigat dito sa isa. Nag-apply ako sa kanya or dalawang tao nag-apply ng same amount ng force. Sa tingin niyo, sino yung mas magkakaroon ng mas mataas na acceleration? Yung mas magaan or yung mas mabigat? Let me rephrase yung question, ha. Meron tayong dalawang crate. Meron tayong dalawang crate. May dalawa din tayong tao na nagtutulak. Granted na they can apply the same amount of force. Same lang yung force ng pagtutulak nila pero magkaiba yung weight ng ating magkaiba yung weight ng ating dalawang crate na yon. Isa ay magaan-gaan, yung isa mas mabigat dun sa isa. Tinulak siya on the same amount of force. Sa tingin niyo, alin yung mas mabilis na mag-accelerate dun sa dalawa? Yung mas magaan ba or yung mas mabigat? Mas magaan. Magaan po. Yung mas magaan. Very good. Yung mas magaan. Kasi nga, it will take
Granted na yun nga same amount ng force yung in-apply sa kanya. Kung alin yung mas magaan, yun yung mas madaling maiitulak. Ano pa ba yung isang example natin diyan? Mas akin 'to sa sa tawag dito, impulse and momentum, pero isa pang example, meron tayong dalawang sasakyan. Meron akong isang four-wheel, four-door na sedan, kotse. Tapos meron ako isang ten-wheeler truck. Sa tingin ninyo, sa dalawang sasakyan na 'yon, ano, traversing a highway at both 50 miles per hour, sa tingin niyo alin dun sa dalawa ang mas kailangan ng mas malaking braking force para mapatigil siya? Alin yung mas madaling mapatigil? Yun bang kotse or yung truck? Kotse po. Yung kotse, mas madali siyang patigilin kasi it has something to do with its mass, mas magaan siya. Of course, the braking force needed para patigilin to stop on a dime ang isang truck ay mas malaking braking force kasi mas malaki yung mass na kanyang papatigilin. Okay? Clear po ba tayo sa part na yon? Okay lang? Medyo nabigyan po ba ng linaw itong ating equation? So yun yung ating I hope na yung explanation nitong ating summation of forces is equal to the mass times acceleration medyo nagkaroon ng linaw sa inyo. So let's continue. Punta naman tayo sa ating system of units. Babalikan pa rin natin yung ating mga basic parameters nasa kinematics pa lang tayo. Ano po ba ulit yon? Displacement, yung ating velocity, yung ating acceleration, dadagdagan lang natin siya. Di ba nadagdagan na tayo ngayon ng force, nadagdagan na tayo ngayon ng mass. Tapos yung acceleration, yun na din pa rin yun. So kapag tayo ay SI units, pag metric units tayo, ano ba yung ginagamit natin dito? Di ba meron tayo ditong distance, unit distance, meter. Kilometer, millimeter, basically yung basic unit natin is in meters. Pagdating naman natin sa velocity, ganun pa rin, the first time derivative pa rin itong ating distance, m, which is in meter per second. Second derivative naman ng displacement, yung ating acceleration, still, yung ating meter per second squared. Paano naman yung ating force? Paano naman natin siya i-quantify? Yung force natin ay, anyone? Ano ba yung unit natin para sa force? Yung sa statics natin, napapag-usapan na natin yun doon. Yung ating Newton. Force is, ang unit niya is in Newton. Tama? Naalala po ba? Naalala naman, Newton. Ano ba yung ibig sabihin ng Newton? Ano ba yung ibig sabihin natin dito? Ito kasi yung definition ng Newton. 1 Newton is the force needed to accelerate an object with a mass of 1 kilogram by 1 meter per second squared. Di ba kaya ang Newton natin, pag breakdown mo siya, di gayon ay kilogram, meter per second squared. Tama po ba? Naaalala yon? Naaalala naman, right? Okay lang tayo doon. Gets naman natin yung part na yun. Yun yung ating Newton, kilogram meter per second squared. Yun yung definition niya. The force needed to accelerate an object with a mass of 1 kilogram by 1 meter per second squared. Kaya siya ay Newton kilogram meter per second squared. So yun nga, yung mass natin is in kilograms. Di ka kaya yung ating weight natin ay mass times acceleration due to gravity. Ay digay ang units nito. Yung weight nga natin, dapat ay siya ay in Newton. Ay digay siya ay kilogram. Tapos meter per second squared. Ganun po yung ating force. Ganun po yung ating force in Newton in kapag ka naka-SI units. Clear po tayo dun sa part na yon? Okay lang? Okay lang, right?
Okay, good. Paano naman pag English units? Pag English units kasi medyo may konting confusion tayo na medyo na nagkakaroon tayo dito. Ano, yung kapagka English units tayo or freedom units yung ginagamit natin. Yung kasing mga Amerikano ay kadali-dali na nung metric na yung an increment of 1,000 lang ay sila ay ang dami pang gusto yung mga naka-feet, naka-mile, yard, pinapahirap pa. Ay di kadali na naman ng increment of 1,000 lang. Anyways, yung ating basic parameters pa rin na napag-usapan last time, di ba yung ating naka-feet, tapos yung ating velocity naka-feet per second. Tapos acceleration, feet per second squared. Yun pa rin yun. Ngayon, dito, iba na tayo in terms of force tsaka sa mass. Unahin muna natin sa ating mass. Sa tingin ninyo, ano yung unit na ginagamit natin for mass? Anyone? Pound po. Pound? How about sa force? Ano yung ginagamit naman natin na unit sa force? Pound. Force. Pound force, tapos pound mass. O ito tama naman meron tayong mga problems na ganun. Pero yung sa ating the way na kina-analyze natin yun, pasimplihin natin. Pasimplihin na lang natin siya. Now yung kasing the use of pounds pagdating dito sa ating English units dito sa ating kinetics, medyo confusing nga siya kasi meron tayong pound force tsaka pound mass. Parang na lang natin siya, pasimplihin natin siya or let's streamline yung ating paggamit ng mga units natin dito. Kapag binigyan kayo ng unit na naka-pounds, regardless ng kung may nakalagay siya na subscript or what, lagi ninyo na siyang tatanggapin as pound force. Naka-pound force, okay? Sabihin, dito sa ating unit for force, naka-pound force na siya. Or pounds. Ngayon, paano naman yung unit natin for mass? Para hindi na tayo pang mag-convert ng napakaraming units, tanggapin na lang natin na yung ating force is in pound force or pounds, yung mass naman natin ay in slugs. Naka-slugs. Okay? Kaya kapag mabibigyan kayo ng mga problems na naka-English unit, pag nakakita kayo ng pounds, always assume, lalo na kapag let's say, meron tayong object, tapos merong binigay na its weight is ganitong value in pounds. Tanggapin nyo na yon as pound force. Weight na niya yon, not its mass. Kasi tatandaan ninyo, yung ating mass dito is in slugs. So ganun din dito. 1 pound force is the force needed to accelerate an object with a mass of 1 slug by 1 feet per second squared. Ganun din naman yung kanyang definition. Tapos hindi naman ako magbibigay sa inyo ng problem na may naka-pound force, may naka-pound mass, hindi ko na kayo papahirapan on that regard. I-streamline na lang natin siya. Pag binigyan kayo ng pounds, force na yon. Mass natin in slugs. Clear po tayo sa part na yon? Okay lang? Okay lang Sabi ko nga sa inyo, yung mga Amerikano na yon, pinapahirap pa yung ating buhay. Kadali na yung lahat ng ating units ay increment lang ng 1,000. Tapos sila ay ang dami pang alam. Anyways, ayun po yung ating system of units. Okay? Clear po tayo sa part na yon? Okay lang? Okay lang, So, ayun. Punta naman tayo sa topic ng dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium naman has something to do with Newton's first law of motion lang din naman. Di ba doon sa Newton's first law of motion, sabi natin ay an object in motion will remain in motion unless otherwise an outside force is applied. Ngayon, dun sa ating statics, naalala nyo, we have something that yung sinasabi natin yung static equilibrium. Our object is perfectly at rest. Wala siyang unbalanced forces. It is completely at rest. Yun naman yung purpose natin dun. Kasi yung ating mga structural member, kailangan siya ay hindi nga siya gagalaw, granted na walang deflection na mangyayari doon sa structural member natin na yun. Sa ating kinetics, or sa ating dynamics, dynamic equilibrium naman is the complete opposite. Dapat yung ating object will remain in motion, infinitely, para magkaroon siya ng dynamic equilibrium. Ngayon,
In a real world setting, of course, hindi mangyayari yun. Kasi in one way or another, may resistances na mararamdaman tayo. Kahit isang perfectly smooth surface, meron pa ring friction yan. Kahit napakababa man lang, kahit 0.0000 something man lang, yung kanyang coefficient of friction. Ano po? Ganun yung kanyang, kahit ganun man siya kababa, kahit perfectly smooth na surface siya. Ano po? Meron pa rin, may friction pa rin tayo na i-experience doon. Ano, but on a perfect vacuum, on a perfectly smooth surface nga, granted na ang assumption natin ay walang kahit anong resistances, pag nagpagulong ka ng isang bola, ng isang object, it will move infinitely. Not unless otherwise, merong pipigil talaga sa kanya, pero magpapatigil sa kanya, ano, meron siyang babanggaan, ano, yun yung tinatawag natin na dynamic equilibrium. Yung ating object will remain infinitely in motion, not unless otherwise nga na may pipigil sa kanya. Okay? Clear po tayo dun sa part na yon. Yun lang naman yung explanation natin when it comes to dynamic equilibrium. Ano? It has something to do lang with dun sa ating Newton's first law of motion. Okay? Clear po tayo dun? Okay lang? O, okay lang. O ngayon, proceed tayo sa last part nitong ating discussion for the day. Reference natin, R.C. Hibler, dun sa ating textbook. Punta tayo sa ating sample problem. Ano? Let's have a quick break lang. Ano? Balik tayo ng mga 8:20. Ano, tapos we'll discuss itong ating sample problem. Ano po? Quick break muna tayo.
Okay, where were we? Let's continue with our sample problem. So, basahin natin yung sample problem natin. The 50 kilogram crate shown in figure 13-6A. So, ito yun. Ito yung nasa kanan. Rest on a horizontal surface for which the coefficient of kinetic friction is mu sub k is equal to 0.3. If the crate is subjected to a 400 Newton towing force as shown, determine the velocity of the crate in 3 seconds starting from rest. Okay, so try natin i-solve yung ating sample problem. Start with our given force. So, given. Ano ba yung binigay sa atin dito? Binigyan tayo ng mass na 50 kilograms. Okay? Rest on horizontal surface. Tapos binigyan tayo ng coefficient of friction, mu sub k. Yung ating coefficient of friction yung may Greek character na mu. Tapos may subscript siya. It's either K for kinetic friction or S static friction. Now, how we use that varies. Yung coefficient of kinetic friction ay kapag ganitong in motion na siya. Yung ating coefficient of static friction is, yun yung friction na kailangan niyang i-overcome to start the motion to start with. Magbibigay na lang ako sa inyo ng ganong sample problem din para makita nyo yung difference between the two. So binigyan tayo dito ng 0.3. Unitless siya, unitless. If the crate is subjected to a towing force o meron tayong applied force, P ang nakalagay dito, meron tayong force P na 400 Newton. Okay? But it is projected 30 degrees with the horizontal. 30 degrees. Yun? Nandito sa figure. We need to determine the velocity at time 3 seconds. So, ano yung kailangan natin hanapin dyan? We need to find velocity. Not just the velocity, velocity at t is equal to 3 seconds. Okay? Clear tayo dun sa ating mga given at saka yung ating unknown. Okay lang? Okay. So, paano natin to isosolve? Kailangan nating makuha yung velocity. Dito to yung sinasabi ko sa inyo na kailangang balikan natin o hindi pa natin pwedeng kalimutan yung mga napag-usapan natin last time. Ngayon, given a time of 3 seconds na naitakbo niya, ano kaya yung ating relevant na equation na pwedeng magamit dito para ma-solve natin yung hinahanap natin na velocity? Let's think velocity yung hinahanap natin tapos meron tayong time. Ano sa tingin niyo yung pwede nating magawa dyan? Ano ba yung ating mga kinematic equations na ginamit natin last time? May apply natin siya dito kasi this is simple rectilinear motion. Diba tinulak lang siya papunta sa direction na to natin. Ano nga po ba yung ating kinematic equations dati kung naaalala pa? I hope naaalala nyo pa kasi sabi ko nga hindi pa natin pwedeng kalimutan. Diba we have yung ating velocity as a function of time, position as a function of time, tsaka velocity as a function of position. Naalala po, nare-recall? Okay lang? Okay lang. Now, which of the three equations na to, velocity as a function of time, position as a function of time, and velocity as a function of position, yung pwede nating magamit dito, ano yung mas relevant dito? Hinahanap natin ay velocity. Obviously, hindi na natin kailangan ito. Hindi naman kasi yung displacement yung hinahanap sa atin. Tapos, ang meron tayo dito ay time. Lahat naman ito ay uniformly accelerated motion. Ibig sabihin, mas relevant na gamitin natin ay ito. Kasi meron tayong time na 3 seconds na kailangan. Ngayon, ano po ba ulit yung equation natin na to? Diba this is V sub F, in this case, B at 3 seconds is equal to V sub O plus A sub C T. Naalala po? Nare-recall naman? Okay lang. Okay lang huwag magtataka kung saan ko nakuha yun. Yun yung dati pa. Okay? Isa-isahin natin yung mga variables natin. Time given. Yung acceleration natin, wala pa dito. That is the value na kailangan nating makuha, yung ating acceleration. Now, how about V sub O? Ano sa tingin niyo yung value ng V sub O natin dito? Anyone? Pwede niyong i-type yung answer natin. 0, very good. 0 siya kasi ano ba yung sabi dito sa ating problem? Kaya siya na
generalize natin or na-conclude natin na yung ating initial velocity ay 0. Anong sinabi dito sa ating problem? Dito ano, ang sabi sa kanya is starting from rest. Ibig sabihin, its initial state point coming from rest, yung initial velocity niya ay 0. Gets po natin yung part na yun? Okay lang? Okay lang, right? Okay, good. Kaya naman ito ay 0 na. So it's just a matter of looking for the acceleration na lang. So punta tayo ngayon dito sa ating schematic diagram. Kasi para makuha natin yung ating acceleration na yon, gagamitin natin yung ating equation, force is equal to the mass times the acceleration. Ano, kunin natin yung summation of forces, therefore kailangan natin kumuha ng ating or mag-generate ng ating FBD. Ano, doing just that, we have yung ating crate dito. Yan din yun ha. Ano yung mga forces natin na present dito sa ating object natin na to? Di isa-isahin natin ano kasi mag-FBD nga tayo. Kunin natin yung summation of forces. Meron tayo nitong ating P is equal to 400 Newton. So ito ay resultant force. Ano? Projected at theta is equal to, sige sulat na lang natin, projected at 30 degrees with the horizontal. Ano? Ngayon, kung resultant force ito, pwede natin siyang ma-breakdown to its component forces, namely yung kanyang x and y component. Ano? Ibig sabihin, isulat natin na different, meron tayo ditong P sub x, tapos meron tayong P sub y. Tama po? Okay lang tayo dun sa part na yon? Okay lang, right? Makes sense naman. Ngayon, ano pa kaya yung present na forces na meron tayo dito sa figure natin na to? Ano ba yung sinabi pa sa atin? Merong coefficient of friction. That means meron tayo ditong friction. O bago natin i-drawing yung ating friction, sa tingin ninyo, kung nag-apply ako ng force P on this direction, sa tingin ninyo, paano magdi-displace itong ating object na ito? Pasaan yung direction, yung displacement nitong ating crate? Saan yung kanyang direction of motion? Anyone? Pwede nating i-type. Pasaan yung direction niya? Right po? Yung iba, ano yung sagot ng iba? Pupunta saan? To the right? Papunta sa kanan. Ano? Tama naman, papunta sa kanan. Pag hinila natin, meron na, say meron ditong ah, meron ditong cable, rope, cord. Tapos hinihila natin yung ating crate na ito papunta sa kanan. Papuntang kanan yung kanyang direction of motion. Kung papunta sa kanan yung kanyang direction of motion, meron po ba siyang displacement papunta sa kanan? Yes or no? Yes, meron. Affirmative. Yes, papuntang kanan yung kanyang displacement. Very good. Ngayon, asking the same question. Magkakaroon ba ng displacement itong ating crate na ito vertically? O ito, negative, affirmative, negative. O ganito Itong crate kasi na to, ano, hindi siya of negligible mass. Merong bigat ito. Mabigat siya 50 kilogram nga 'yan, 50 kilogram yung crate natin. Imagine pulling this crate. Imagine niyo na kayo yung hihila dun sa crate na ito. On this direction na hinihila natin yung crate na ito, sa tingin niyo ba magkakaroon ng elevation itong ating crate na to or magkakaroon siya ng displacement vertically? Negative, right? Negative. Ngayon, siguro ang nagbibigay sa inyo ng konting kalituhan is because yung direction of motion nitong ating force is papunta sa meron siyang upwards trajectory. Pero ito hindi magdi-displace itong ating crate na ito not unless ito ay on a slope. Let's say meron ditong theta tapos ito yung ating crate. Ito yung ating crate
applying the same amount of force P. Ito yung magkakaroon ng displacement from its initial position, let's say at point, at point P, tapos at point P prime. Nagkakaroon siya ng displacement vertically, delta Y. Ito, hindi siya magkakaroon ng displacement vertically, kasi hindi naman to mag-elevate. Nagagets po ba natin on that regard? Okay lang? Nagagets po ba natin yung part na yon? Okay lang? Okay lang para mas madali natin sigurong mas visualize. Imagine niyo na kayo yung bumubuhat or yung kayo yung humihila dito sa crate na to. Kapag ka hinila niyo yung crate na yon, hindi naman siya magde-displace vertically. Follow lang niya itong ating path na ito. Tama? Yes po yan natin yung part na yon. Okay lang tayo sa part na yon. I can continue. Okay lang ha? So ayun, it displaces lang horizontally. So if it displaces horizontally, that means yung ating acceleration is along the x-axis. Pero hindi pa dito natatapos yung ating mga forces. Ang atin nga lang na-conclude is that yung direction of motion niya papunta sa kanan. Ibig sabihin, saan ngayon yung direction ng kanyang frictional force? Saan natin ngayon ida-direct yung ating frictional force? Papunta sa, anyone? Papunta naman sa kaliwa, the opposite direction, the opposing motion. Very good. Papunta naman ngayon tayo sa kaliwa. Kasi yun nga ating friction, it resists yung direction of motion natin. That means na yung ating frictional force, sulat ulit natin ng iba pang kulay. Papunta siya dito. Frictional force. Okay? Ngayon, ano pa po ba dito yung iba pa nating forces na present tayo dito? Binigyan tayo ng mass. That means kung mayroon tayong mass, hindi naman sinabi na of negligible mass itong ating crate, ibig sabihin meron siyang weight. Mass times acceleration due to gravity. O what else? Meron din tayo diyang normal force. Normal force. Okay, yun yung mga forces na present dito sa ating crate natin na to. So from here, pwede na tayong mag-summation ng forces natin. Pwede na natin kuhanin using this equation right here. Kasi we are particularly interested or we are particularly looking for yung ating A sub x. Yun yung ating hinahanap. Kasi yun nga yung kanyang acceleration. That is the direction of its motion. Which makes sense naman. Kasi yun yung hahanapin natin acceleration to have a velocity na papunta din sa kanan. Okay? Now, doing just that. Punta na tayo ngayon sa ating solution. Okay? Summation of forces. Unahin muna natin ngayon. Paano tayo magsa-summation ng forces dito? Di ba sa statics ninyo, nagsa-summation tayo ng forces along the x-axis, along the y-axis. Tapos summation ng moments na yung anti-clockwise tsaka clockwise na direction. Tama, right? Ibig sabihin dito, hindi naman tayo magmo-moment dito. Hindi naman necessary sa atin yung this regard. Wala pa naman tayo sa angular momentum. Dito, sapat na yung summation of forces muna natin along the x-axis and along the y-axis lang muna. Nahin natin along the x-axis. Summation of f of x is equal to the mass times acceleration along the x-axis. Okay. Ngayon, isa-isahin natin ngayon, ano po ba yung mga forces natin along the x-axis? Ibig sabihin, lahat ng mga pakanan papunta sa positive direction is positive. Tapos lahat ng pakaliwa papunta sa negative direction is negative. Clear po tayo dun sa part na yon? Okay lang? Okay lang, right? Okay. Ngayon, P sub x, positive, minus frictional force is equal to, wala na namang ibang forces papunta sa sa horizontal direction, is equal to the mass times acceleration subscript x. Okay? P sub x natin is the 400 Newton force natin, tapos may angle tayo na 30 degrees. 400, cosine 30 degrees. Okay tayo doon? Clear po tayo sa part na yon? Okay lang. Kung saan nanggaling yung 400 cosine 30. Okay lang, right? And this is minus. Ano yung frictional force natin? Yun nga yung ating mu.
Ano ba yung ating mu? Sulat na natin dito. This is 0.3 multiplied by the normal force. Normal force, hindi pa natin alam. Hindi pa natin nako-quantify. Ano? And this is equal to, ano ulit yung ating mass? 50 kilogram. Then multiplied by yung ating A sub x na hinahanap. Okay? So ito yung ating unknown para ma-substitute natin sa natin dito, para ma-substitute natin dito, para makuha natin yung velocity. Di pa natin masasolve readily kasi wala pa tayo normal force. Let's solve for the normal force muna. Okay? Clear po tayo sa part na yon. Now, nasabi ko sa inyo or na-conclude natin kanina. Di ba hindi magkakaroon ng displacement itong crate na ito vertically? Anong ibig sabihin na yon for this equation? Mag-a-accelerate ba siya vertically? Yes or no? Negative, 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 o negative. Hindi po. Ibig sabihin, itong right side ng equation natin for the summation of forces natin, 0 na. Or particularly yung acceleration, multiplied by m0 na. Ano? Kasi nga, hindi naman po siya madi-displace vertically. Ano? So writing that down, summation ng forces along the y-axis is equal to the mass times the acceleration along the y-axis. Whereas ito nga po ay 0 na. Ibig sabihin, i-quantify na lang natin lahat ng ating forces along the vertical axis. Lahat ng pataas papunta sa positive direction, positive. Lahat ng pababa papunta sa negative direction ay negative. So, meron tayo ditong normal force. Meron din tayong P sub y. Tapos, yun yung mga pataas. Ano naman yung mga pababa? We have yung ating weight and this is equal to 0. Okay? Quantifying that, normal force is equal to weight or sulat na lang natin yun m times g minus 400 sine 30 naman. Tama po ba? Okay lang tayo dun sa part na yon? Okay lang, right? Quantify na natin yung ating normal force. Normal force N is equal to, ano ba yung mass? 50 kilogram times 9.81 meter per second squared. So this is in Newton minus 400 sine 30. This is all in Newton din. Ano yung value ng ating N? Paki-compute, wala lang akong calculator na nakalabas. 50 times 9.81 minus 400 sine 30. 290.5. Exact value po ba? Wala nang kasunod yon? Exact value. So, 290.5. 290.5 newtons. O, di-check na tayo dito. Sabihin, check na tayo dito. Where's that? This one. Check na tayo dito. Masosolve na natin yung ating a sub x. Let's do just that. So, 400 cosine 30 minus 0.3, this is in Newton times 290.5, this is in Newton din, is equal to 50 kilogram times a sub x. So a sub x is equal to 400 cosine 30, minus 0.3 times 290.5. 290.5. This is all in Newton. All over 50 kilograms. O dito ay kilogram, meter per second squared, all over kilogram. O di cancel yung kilogram. Ano? Leaving us with meter per second squared unit. Unit natin for acceleration. Ano po yung lumabas natin na sagot? Pa-type naman po nung sagot natin. 5.185 20323. 5.185 20323. This is in meter per second squared. Pare-parehas po ba tayo na lumabas na sagot? 185,203,23. Pare-parehas po ba? O mas mahaba lang yung sa iba? Siguro ay iba yung calculator pero more or less yun din, ano? Okay? O ngayon, hindi pa tapos yung ating
problem. Hindi pa natin nakukuha yung ating velocity. Ngayon, nakuha na natin yung ating acceleration na to. Pwede natin makuha yung ating final velocity. Now, solving for that, velocity at t is equal to 3 seconds is equal to v sub o, which is 0, plus 5.185-20323 meter per second squared times 3 seconds. Cancel, leaving us with meter per second unit for velocity. V at t is equal to 3 seconds is equal to, ano yung sagot natin ngayon dyan? 15 point something. 15.5556. For decimal places, final answer. 15.5556 meter per second. Ito na po yung ating final answer. Ano? O paano naman pag tinanong sa atin, how much will it be displaced kapag tumakbo siya for 3 seconds? O di yung velocity as a position, as a function of time naman yung gagamitin natin na working equation. Ano? So, ganun lang siya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pa natin pwedeng kalimutan agad lahat. Ano? Yun ay magagamit pa natin hanggang dulo. Actually, magagamit natin yan. Ano? So, clear po ba yung ating unang sample problem? Sample problem number 1. Actually, ito lang naman sample problem natin for today. Ano? Okay? O clear naman po. Okay, good. So, ganito. Next week, face-to-face tayo. Ano? So, i-continue natin yung ating discussion. Okay na tayo with hanggang dynamic equilibrium. We'll start with the principle of work and energy. Ano? Medyo extensive yun kasi we'll start with the definition of work. Ano? Tapos yung iba't ibang klase ng work depending on the type of force na ginamit. Nandiyan yung work of our applied force, work of our weight, work of our gravitational force, yun na nga, work of our weight. Nandiyan din yung ating work of our frictional force, tapos work of our spring. Yun lang naman yung ating mga isasama doon. Hindi na natin masyadong papakadamihan pa. Tapos, consequently, or pagkatapos nun, i-discuss naman natin the principle of work and energy itself. I-derive natin yung ating working equation doon, how we came with that equation, kung saan siya nanggaling, kasi sabi ko sa inyo, the best way to understand an equation is to know saan siya nanggaling, paano siya na-derive, at kung ano yung pinagsimulan niya. Ano yung mga variables na ginamit natin for us to come up with that. So yun yung ating pag-uusapan doon. Pag-uusapan natin yung lahat next week. Any questions so far? Any questions? Wala pa namang questions? Okay lang? Naging clear naman po ba yung ating introduction with kinetics? Okay lang? Okay, good. Sige, we still have time. May time pa tayo bago mag-9. Kasi hanggang 9 tayo. Use that time para makipag-coordinate with the treasurer natin para dun sa payment na yung inyong midterm exam. 10 pesos each po. Ano pa? Okay? Huwag kayo mag-alala. Babalik ko naman yung mga midterm exam nyo na yun pag na-checkan ko lahat. Okay? Now, any more questions bago po ako mag-dismiss? Questions? Wala na? Okay? Okay. Kung wala ng questions, thank you po for listening. I will see you again next week. Pwede na po ma-dismiss. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po, sir.